Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagising ako nang biglang bumulwak ang malamig na tubig sa aking mukha. Sumigaw ako at tumalon mula sa kama, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Anong nangyari dito? Sigaw ko sa aking matalik na kaibigan na maihawak na walang lamang mangkok na siguro ay siyang pinaglagyan ng malamig na tubig na ngayon ay bumasa sa akin. Alam ko namang tulog ka pa kaya mas maaga akong dumating. Magbihis ka na, 7:00 na, sabi niya. Sumilit si Mama sa kalahating nakabukas na pinto at lumapit ako sa kanya na umiiyak. Mama, itong gago dito ay nagbuhos ng sobrang malamig na tubig sa mukha ko. Ginawa ko iyon para gisingin ka, paliwanag ni Bran ng kalmado. Itinago ang kamay sa bulsa ng kanyang maong at inilipat ang bigat ng katawan sa isang paa. Nako, talaga ba? Nagulat si Mama at tumango ako na parang nawawalang tupa, umaasa na mapapalayo niya si Bran. Wow Bran, mahusay ang ginawa mo anak. Maraming salamat. Anong? Mama, sigaw ko at nakita si Bran na nakangisi sa akin. Natawa si Mama at dali-dali akong pumasok sa banyo, hindi nakakalimutang ipasara ang pinto ng malakas. Nagbihis ako ng mabilis at bumaba upang salubungin ang tinatawag niyang matalik na kaibigan. Bago kami umalis, kumain ako ng isang mansanas habang pumapalad ng halik sa pisngi ni Mama, tulad ng dati, at sumama kay Bran sa harap ng pintuan. Kaya ano naman ang dahilan ng biglaang kabaitan mo? Tanong ko habang naglalakad kami sa bangketa. Anong ibig mong sabihin na biglaang kabaitan? Halos araw-araw naman kitang sinasamahan papunta sa paaralan, wika niya at ngumisi ng bahagya. Oo, naalala ko iyon dati, napakabait noon, sabi ko, pinapangkat ang mga kamay at nagkunwaring nag-iisip habang si Bran ay napapailing. Tumigil ako sa pagpapanggap at muling nagbalik sa pagiging seryoso. Hindi seryoso, ano ba talaga? Hihingin ko si Tina na sumama sa sining ngayong weekend, sagot niya, bahagyang nahihiya habang umiikot. Oh, good luck dyan, wika ko ng may mahinahon na tono. Medyo naiinggit ako sa ideya na isasama niya si Tina sa sini, ngunit muli, ang layunin ko bilang kanyang pansamantalang kasintahan ay tulungan siyang mapalapit kay Tina. Alam kong medyo nainggit ka sa akin na palaging kasama si Tina, pero tulungan mo ako dito, kaibigan. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Pangako, babawi ako sayo, biro ni Bran habang tinutulak ang balikat ko. Napalingon ako at bumulong ng mahinang sige habang pinipikit ang mata. Matapos ang ilang random na pag-uusap sa daan, nakarating kami sa paaralan at pumunta sa locker hall gaya ng dati upang ilagay ang aming mga bag. Hey Bran! Naputol ang matinis na boses nang makita niya kaming natatawa ni Bran habang nagkukwento siya ng nakakatawang karanasan ng isang empleyado sa kumpanya ng kanyang ama. Lumingon kami sa babaeng aking nakilala bilang si Tina, batay sa amoy ng kanyang paboritong pabango na rosas. Iniayos niya ang ilang hibla ng buhok sa likod ng tenga. Gaya ng dati. Hey Tina! Ipinakita ko ang kamay bilang bati. Kababata lang ni Bran ang nakikinig sa nakakatawang kwento tungkol sa Oo na, sagot niya ng mahina at dumaan kay Bran. Halata sa kanya na medyo naguguluhan rin, kaya napalingon lang si Bran sa akin at napalingon rin ako ng bahagya. Nakita ko si Zayden sa gitna ng karamihan, nakikipag-usap sa ilang kaibigan. Alam kong gugugulin ni Bran ang natitirang oras kay Tina, kaya nilapitan ko si Zayden at binati siya ng isang magandang umaga. Hi Sarah! Kumusta? Ngumiti siya ng malawak. Wala, nakita lang kita dito at naisip kong batiin ka, sagot ko. Nakakatuwang pagkakataon. Ito ang aking mga kasamahan sa team, ipinakita ni Zayden ang grupo ng mga lalaki at ako'y ngumiti at kumaway habang ipinakikilala niya ang bawat isa. Ang matangkad na ito ay si Mark at ang blonde na ito ay si Sin. Ito si Jackson, o Jack na may dimples, ngumiti ang lalaki sa kanan ng pisngi at kumaway sa akin. Heya! Bati ko pabalik at ipinagpatuloy ni Zayden ang pagpapakilala. Ang kambal na ito, Noah at Liam, at ang huli ngunit hindi kalahatan, si Oliver. Tinuro niya ang huling isa na bahagyang kamukha ni Oliver Wood ng Gryffindor Quidditch team.
Alam ko ang iniisip nyo, pero hindi ako si Oliver Wood mula sa Harry Potter. Anak lang ako ni Mr. Wilson, tawagin nyo man, paliwanag niya. Hinimas ni Oliver ang tulay ng ilong, isinara ang mga mata, at nagsalita ng mahinahon, tila sanay na sa sitwasyon. Kaya anak ni Mr. Wilson siya, bulong ko sa sarili. Kaya ikaw si Oliver Wood. Napabuntong hininga ako ng bahagya sa pagkabigla at nagsimulang tumawa ang buong team kay Oliver na nag-facepalm at lumakad palayo, kasama ang iba na patuloy na tumatawa. Kaya pupunta ka bukas, di ba? Tanong ni Zayden habang naglalakad kami papunta sa aming silid-aralan. Oo, maikling sagot ko. Papasok na kami sa klase at umalis siya pagkatapos pangakuan akong umupo sa basketball table sa oras ng tanghalian. Pagpasok ko, nakita ko si Tina na humarap kay Bran. Kaya kukunin mo ako, di ba? Narinig ko si Tina kay Bran habang nakaupo ako sa aking upuan sa tabi niya. Mukhang naunang nagtanong si Tina. Siguro. Sagot niya na parang tanong pa rin. Akala ko tapos na ang kanilang usapan, kaya lumingon ako kay Bran upang hingin kung may ekstrang panulat dahil nakalimutan ko ang aking pencil case. Hey Bran, may ekstrang panulat ka ba? Nakalimutan ko ang pencil case ko sa bahay. Excuse you, simula ni Tina habang nag-angat ng kilay bago makapagsalita si Bran, nasa kalagitnaan tayo ng usapan. Akala ko tapos na. Pasensya na, paumanhin ko ng walang totoong damdamin at naghintay na maibigay sa akin ni Bran ang panulat. Hinanap niya sa bag at iniabot sa akin. Sana matuto ka ng manner sa ibang tao, sabi niya ng malakas, hindi man tumingin sa akin, ngunit malinaw na gusto niyang marinig ko. Sinusubok niya ako at hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapanatili ang aking kalmadong mukha. Tina, tigilan mo. Wala naman siyang ginawang mali pagtatanggol ni Bran sa akin nang may bahagyang inis. Okay lang Bran. May hangganan din kung gaano katagal maiintindihan ng isang isip bata ang isang bagay. Sagot ko, pinatindi ang aking masamang tingin at sa kabutihang palad, dumating si Mr. Wilson sa klase at nawala ang pagkakataon ni Tina na magsalita muli. Sa wakas, sumapit ang Sabado at naghahanda na akong pumunta sa basketball match kasama si Zayden. Alauna na ng hapon, ibig sabihin ay may 30 minuto pa ako upang maging presentable. Naghanap ako sa aparador at natagpuan ang isang pares ng itim na skinny jeans at itim-puting stripe na pang-itaas na pinagsama ko sa puting Converse. Hindi ako naglagay ng makeup, hindi dahil kampante ako sa aking itsura, kundi dahil masyado lang akong tamad para abalahin ang sarili. Habang inaayos ko ang aking buhok, tumunog ang doorbell. Agad kong kinuha ang telepono at dali-daling bumaba pagkatapos ng huling sulyap sa salamin. Nakikipag-usap si Zayden kay mama nang mailagay ko ang isang halik sa pisngi niya at sumama sa kanya palabas. Ang cute mo naman, wika ni Zayden, nakangiti ng masaya habang binubuksan ang pinto ng kotse para sa akin sa passenger side. Sinara niya ito pagkatapos matiyak na nakaupo na ako at naupo sa driver's seat. Salamat, umiti ako. Naaliw talaga ang mga guys sa'yo. Sobrang dami nilang tinext, nagtatanong kung kailan ka darating, sabi niya at napatawa ako habang humihinto kami sa pulang ilaw ng traffic. Napaka-friendly talaga ng basketball team. Nakipagtanghalian ako sa kanila noong nakaraang araw at para bang tinanggap nila ako bilang isa sa kanilang pamilya. Lalo pa kaming naging malapit at halos sumigaw sila sa tuwa nang sabihin kong pupunta ako para manood ng laro. Talagang excited na akong makita silang muli. Ipinarada ni Zayden ang kotse sa parking lot at pumasok kami sa isang silid na inakala kong changing room ng team. Malalakas na tinig ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa mga koridor, tanda na naroon na ang iba pang miyembro ng koponan. Pumasok si Zayden sa pintuan at sinalubong kami ng mainit na group hug at sigawan. Hey yo! Akala namin kinidnap ka ng captain. Sigaw ni Sin na nagpapaalala sa akin na tinatawag nilang captain si Zayden. Masaya akong nandito ka, wika ni Jack ng mahinahon, ipinapakita ang kanyang signature na dimples ng ngiti. Siya lang ang nakakaintindi na hindi kailangan sumigaw kung ilang talampakan lang ang pagitan ng kausap. Bigyan siya ng konting space guys, utos ni Zayden, itinutulak ng kaunti ang mga kasama. Napalingon ang mga mukha ng miyembro ng koponan ng sandali hanggang sa sinabi ni Mark, relax ka na sa selos, dude, hindi namin siya aagawin sa'yo, at natawa ang lahat habang namula si Zayden. Ako naman ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Seloso. Bakit siya seloso? Kaibigan lang naman niya ako.
Ipinakita ni Zayden sa akin ang isang upuan at umupo ako ng bahagya ng awkward matapos ang nangyari. Tiningnan ko ang paligid at napansin na bawat miyembro ay may sariling locker at may maliit na basketball net sa bawat isa na may kasamang bola. Ang cute at kaakit-akit. Excited ba kayo? Tanong ko sa team na nakaupo sa mga upuan habang si Oliver ay nakaupo sa sahig at si Zayden ay nakasandal sa locker. Hindi, sanay na kami. Bukod pa rito, ilang beses na rin naming natalo ang kalabang koponan, kaya ayos lang, wika ni Noah. Huwag kalimutan na kasama namin ang captain at si Oliver. Sa tingin ko, wala nang ibang paaralan na may ganitong galing na manlalaro, dagdag ni Liam, ang kambal ni Noah, na medyo nag-isip habang nagsasalita. Napakahusay niyo talaga. Kaya marami na kayong napanalunang laban bilang isang koponan, sabi ko nang may paggalang. Ilang tumango at nakita ko ang bahagyang nakangiting mukha ni Zayden. Parang ama na proud sa anak na nakikilala ang bagong kaibigan sa paaralan. Ang cute! Umiti ako sa aking sarili sa naisip at narinig ang tunog ng alarm mula sa isang parte ng silid. Tumayo ang lahat ng miyembro ng koponan at binuksan ang kanilang lockers. Naguluhan ako sa biglang nangyari hanggang sa sumigaw si Mark mula sa kabilang dulo ng silid. Sigurado akong gustong-gusto niyo akong makita na shirtless, pero baka sa susunod na lang, okay. May laro kaming dapat laruin. Magpapalit pala sila ng damit. Agad akong tumayo at tumakbo patungo sa pintuan, umaasang hindi mapapansin ang aking namumula na pisngi. Ngunit tila nabigo ako dahil narinig ko silang tumawa habang ako'y tumatakas sa hallway. Paano ko malalaman na ang alarm pala ay para ipaalala sa kanila na magpalit ng damit? Mga bastos. Natagpuan ko ang daan patungo sa palaruan kung saan gaganapin ang laro at nag-scroll sa social media upang patayin ang oras nang makahanap ako ng upuan. Pagkalipas ng halos 10 minuto, napuno ang silid ng malalakas na sigawan at tumingin ako mula sa telepono ko upang makita ang parehong koponan na pumapasok sa palaruan. Nagmasid si Zayden sa audience at napahinto ang tingin niya nang makita ako. Kumaway ako sa kanya at ipinahiwatig niya sa iba pang miyembro kung nasaan ako. Nagsimulang tumalon-talon din sila na parang mga bata sa tuwa at ilang babae sa harapan ay nagbigay sa akin ng selos na tingin. Hindi ko ito pinansin at patuloy na kumaway hanggang magsimula ang laro. Ilang minuto ang nakalipas. Sa totoo lang, napaka-intense ng laro. Halos hindi ako huminga sa bawat sandali, hindi alam ang susunod na mangyayari. Masakit na ang lalamunan ko dahil sa sigawan sa tuwing nakapuntos ang aming koponan, ngunit hindi ko pinagsisihan. Narinig ko ang ibang tao na nagsabi na bumuti ang kalabang koponan mula noong huli, ngunit hindi ko nakita ang anumang pagkabahala o nerbiyos sa mukha ni Zayden o ng iba pang miyembro. Tila relax sila at nag-enjoy sa laro. Sa wakas, nanalo kami ng 3 puntos at halos sumabog ang baong palaruan sa kasiyahan. Tumakbo ako patungo sa locker room upang batiin ang mga lalaki pagkatapos ng laro. Halos pumasok na ako sa pintuan, ngunit naalala kong baka nagpapalit sila, kaya kumatok muna ako. Tumahimik ang silid at narinig ko ang mga hakbang papunta sa pintuan. Binuksan ito at ang seryosong mukha ni Zayden ay agad napalitan ng ngiti nang makita ako. Si Sarah lang ito, wika niya, umatras upang makapasok ako. Binaha ako ng mga tanong tungkol sa estratehiya at galing ng koponan agad-agad nang makapasok ako sa changing room. Isa-isa kong sinagot ang bawat tanong. Hindi nakakalimutang magdagdag ng maliliit na detalye hanggang sa naging kontento sila sa aking feedback. Manatili ka dito, magpapalit muna ako ng damit tapos pupunta tayo kumain. Wika ni Zayden ng mahinahon at tumango ako. Habang pumunta siya sa ibang parte ng silid upang magpalit, muli akong binusabos ng mga miyembro ng koponan ng mga tanong tungkol sa laro. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Captain at nagpaalam kami sa team habang kami ay patungo palabas. Hindi ako tumigil sa kwento sa buong biyahe papunta sa dinner at matiwasay namang nakinig si Zayden habang nakangiti ng parang batang lalaki. Ipinarada niya ang kotse at pumasok kami sa isang tahimik na dinner, pumili ng booth sa likod na hindi gaanong napapansin, ngunit may tanaw sa bawat sulok. Order ka ng kahit ano gusto mo, ako na ang bahala, wika niya at inilagay namin ang order. Habang naghihintay, napansin ko ang isang tao na tila pamilyar mula sa likod. Lumapit ang tingin ko at nakita ang isa pang tao na nakaupo sa harapan na nagpatibay sa aking hinala na siya nga. Sa susunod na kabanata, malalaman ni Sarah kung sino ang pamilyar na tao sa dinner at paano ito makakaapekto sa kanyang bonding moment kay Zayden.
Kasabay nito, magsisimula ang mas malalim na pag-unlad ng kanilang pagkakaibigan, na maihalong kilig at nakakatawang eksena. Kaya abangan natin,